May nakakita sa atin. Sigurado ako. Sino? Akala ko tayo-tayo lang ang may alam nito. Simula pa lang, may mali na. May naglalabas ng impormasyon. Huwag kang lilingon. Kahit anong mangyari. Huwag. Migs, may anino sa likod mo. Sino ka? Lumabas ka! Ang tanong, handa na ba kayong malaman ng totoo? Matagal na kaming handa. Hindi pa. Dahil kapag nalaman nyo, wala nang babalikan. Migs, parang may paparating. Huli na yata tayo! Hindi. Ngayon pa lang nagsisimula. Sa isang lugar kung saan ang bawat pawis ay may katumbas na barya. Mahirap malaman kung ang katabi mo ba ay katuwang sa hirap o aninong nagmamasid sa iyong bawat pagkakamali. Sa oras na ang mga pintuan ay sumara at ang mga ilaw ay tuluyan ng namatay, sino nga ba ang tunay mong masasandigan? Ang taong kasabay mong lumaban o ang sistemang dahan-dahang kumakain sa inyong dangal? Sa loob ng isang malawak at tagaktak sa init na pabrika sa Bacoor, hindi humihinto ang dagundong ng mga makina. Ang hangin ay amoy langis, alikabok at pagod. Sa isang sulok ng assembly line, mabilis ang galaw ng mga kamay ni Migs at Densyo habang ang pawis ay tumutulo sa kanilang mga noo. Densyo, bilangin mo yung nasa tray mo, parang kulang tayo sa kota para sa oras na to. Paano hindi kukulangin, Migs? Kanina pa pumupugak itong makina ko. Sabi ko sa foreman, kailangan na ng maintenance. Ang sagot pa naman sa akin, tiyaga lang. Tiyaga? Sa ganitong kakarampot na sahod? Hinaan nyo lang ang boses nyo. Baka may makarinig sa inyo. Lalo na yung mga mata ni Mr. Villanueva. Hayaan mo silang makarinig, Leo. Hindi na tama to. 3 buwan na tayong delayed ang overtime pay. Tapos ngayon, may balita pang babawasan ng basic allowance. At ang masama pa, tignan mo yan si Kuya Bert. Kanina pa yung palakad-lakad. Panay ang tingin sa atin. Akala mo naman kung sinong tagapagmana ng pabrika. Napatingin ng 3 sa dulo ng pasilyo. Doon, nakatayo ang matandang si Kuya Bert. Hawak ang isang clipboard. Wala itong imik. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw ng mga manggagawa. Migs, Densyo, bilisan niyo ang kilos. Parating si Mr. Carlos. Ayaw niyang nakikitang bumabagal ang linya. Oh, yan ang tagapagbalita. Bakit, Kuya Bert? May bonus ka ba kapag may naisubong ka sa amin? Ginagawa ko lang ang trabaho ko, Densyo. Mainit ang ulo ng management ngayon. Huwag niyo nang dagdagan. Ang trabaho mo ay bantayan kami o protektahan ang interes ng mga katulad namin. Matagal ka na rito, Kuya Bert. Alam mong hindi makatarungan ang ginagawa nila. Maraming bagay na hindi nakikita ng mata, Migs. Magtrabaho na kayo. Lumakad palayo si Kuya Bert patungo sa opisina ng management. Maya-maya pa, bumukas ang malaking glass door at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Mr. Carlos Villanueva, na may pilit ng ngiti sa labi. Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta ang production? Sana ay maayos lahat dito sa ating munting pamilya. Maayos naman po, Sir Carlos. Medyo mainit lang po ang ventilasyon. Oh, ganun ba? Hayaan mo. Titignan natin yan sa susunod na budget. Alam niyo naman, hirap ang kumpanya ngayon. Maraming orders ang nakakansela dahil sa krisis sa merkado. Sir, kung hirap po ang kumpanya, bakit kailangan pong bawasan ang allowance namin? Sabi niyo po noong nakaraang buwan, kapag natapos ang kota, ibibigay niyo ang back pay. Migs, tama. Ang tapang mo talagang bata ka. Intindihin niyo, kailangan nating magsakripisyo para hindi tayo tuluyang magsara. Gusto niyo bang mawalan lahat ng trabaho? Sakripisyo? Eh kami lang naman na nagsasakripisyo rito, sir eh. Habang kayo, nakikita namin ang bagong sasakyan niyo sa parking lot. Magigat ka sa pananalita mo, Densyo. Maraming gustong pumasok sa posisyon niyo. Kung hindi niyo gusto ang patakaran dito, maluwag ang pinto. Tumalikod si Mr. Carlos at pumasok muli sa kanyang opisina. Naiwang nakayukom ang mga palad ni Migs. Lumapit si Cleo at inabutan sila ng tubig. Kumain muna kayo ng tinapay. Huwag niyo nang patulan, baka matanggal pa kayo ng wala sa oras. Hindi pwedeng ganito, Cleo. Kung hindi tayo kikilos, uubusin nila tayo.
Mamayang gabi, pagkatapos ng shift, magpulong tayo sa labas ng gate. Kailangan nating magkaisa para sa walkout. Sasama ako dyan, Migs. Tama na ang pagiging sunod-sunuran. Paano kung malaman nila? Siguradong may magsusumbong. Kaya dapat, pili lang ang kakausapin natin. At alam nyo na kung sino ang dapat iwasan. Sumulyap silang muli kay Kuya Bert na nooy pumasok din sa opisina ni Mr. Carlos. Kitang-kita nila mula sa bintana na may inaabot na sobre ang matanda sa amo. Tignan nyo! Kita nyo na? Traidor talagang matandang yan! Huminahon ka, Densyo. Hayaan natin siyang magpakasasa sa barya niya. Basta tayo, itutuloy natin ang plano. Lumipas ang mga oras. Dumating ang dapit hapon at ang hudyat ng uwian. Habang ang ibang manggagawa ay nagmamadaling lumabas, naiwan sina Migs sa isang madilim na bahagi ng parking lot. Malayo sa mga CCTV camera. Nandito na ba ang lahat? Sina Tonyo at Isko. Oo, parating na sila. Pero, Migs, parang may nakamasid sa atin. Sino? Nasaan? Huwag kayong lilingon ng biglaan. Ituloy lang ang usapan. Sa Lunes, sabay-sabay tayong hindi papasok sa makina. Haharang tayo sa gate. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa likod ng mga nakasalansang dahon. Mabilis na lumingon si Densyo at hinila ang kung sino mang nandoon. Huli ka! Anong ginagawa mo rito, Kuya Bert, ha? Bitawan mo ako, Densyo. Hindi ako ang kalaban nyo. Hindi kalaban? Nakita ka namin, Kuya Bert. Nakita naming may iniabot ka kay Villanueva. Magkano ang halaga ng pagkatao mo, ha? Masyado kayong madadaling maghusga. Akala nyo ba, kailangan gustong mabago ang sistemang ito? Huwag mo na kaming bulahin. Alam naming espiya ka. Ilang beses mo nang sinasabotahe ang mga kilos namin. Kung hindi ko ginawa yon, baka matagal na kayong nasa kulungan. Hindi nyo kilala si Villanueva. Hindi lang siya sakim. Mapanganib siya. Mas mapanganib ang manahimik, Kuya Bert. Kung ayaw mong tumulong, huwag kang humarang. Umuwi na kayo. Ngayon din, may mga taong paparating. Hindi man natatapos ang sinasabi ni Kuya Bert, biglang bumukas ang malalakas na searchlight ng pabrika na tumama mismo sa pwesto ni Migs. Lumabas ang 4 na gwardyang may hawak na batuta. Kasunod si Mr. Carlos na nakapamulsa. Aha! Tama nga ang hinala ko. May nagaganap na sabwatan sa loob ng aking bakuran. Paano nyo nalaman? Masyado kang kampante, Mix. Akala nyo bang makakatakas kayo sa paningin ko? Bert, halika dito. Lumapit si Kuya Bert sa tabi ni Mr. Carlos. Yumuko ito ng bahagya. Sabi na nga ba? Ayop ka, Kuya Bert! Pinagkatiwalaan ka pa naman ng iba rito! Salamat sa impormasyon, Bert. Gaya ng usapan, may bonus ka bukas. At kayong tatlo, Migs, Densyo, Cleo, consider yourselves terminated. At huwag kayong aasa ng clearance o back pay. Sir, parang awayin niyo na. Kailangan ko ang trabahong ito para sa pamilya ko. Dapat naisip mo yan, Cleo, bago ka sumama sa mga rebeldeng ito. Guards, ilabas ang mga yan at siguraduhin nyo na hindi na sila makakatungtong muli rito. Hindi pa to tapos, Villanueva. Akala mo ba mapapatahimik mo kami sa ganitong paraan? Lalabas at lalabas ang katotohanan! Ang katotohanan ay wala na kayong trabaho. At bukas, ang pabrikang ito ay gagana pa rin ang wala kayo. Alis! Kinaladkad ng mga gwardya sina Migs, Densyo at Cleo palabas ng gate. Habang isinasara ang malaking bakal na pinto, nananatiling nakatayo si Kuya Bert sa tabi ni Mr. Carlos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa papalayong si Migs. Densyo, Cleo, huwag kayong susuko. May paraan pa. Anong paraan, Migs? Wala na tayo sa loob. Si Kuya Bert, pinatay niya ang pag-asa natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Maghahanap tayo ng ebidensya. Kung hindi natin madaan sa usapan, dadaanin natin sa batas. Alam kong may itinatago ang kumpanyang ito. Sa dilim ng gabi, naiwang nakatayo ang tatlo sa labas ng mataas na pader ng pabrika. Ngunit lingid sa kanilang kalaman, sa loob ng opisina, si Kuya Bert ay dahan-dahang kumuha ng isang maliit na recorder
mula sa kanyang bulsa matapos makaalis si Villanueva. Konting tiis na lang mga bata. Malapit na. Ang gabi ay nagtatapos sa tunog ng naglalakihang makina, na tila ba isang dambuhalang naghihintay ng tamang oras upang lamunin ang sinumang nagtatangkang sumira sa kaayusan nito. Ngunit sa ilalim ng bawat anino, may mga sikretong nagsisimula ng mabunyag. Sa halip na sumuko, nanatili si Mig sa dilim. Naghihintay na lumubog ang araw at mawala ang mga gwardya sa paligid ng main building. Ang kanyang puso ay punong-puno ng puot at determinasyon. Hindi niyo ako mapapalayas ng ganito lang. Kung kailangan dumanak ang pawis ko sa huling pagkakataon para pabagsakin kayo, gagawin ko. Dahang-dahang gumapang si Migs patungo sa gilid ng archive room. Gamit ang isang bakal na nakuha niya sa basurahan, pinwersa niya ang bintana. Isang malakas na klik ang narinig. Nakapasok siya. Sa loob, ang hangin ay amoy lumang papel at alikabok. Nasaan ang mga folder? Sabi ni Densyo noon, may itinatagong logbook si Villanueva na hindi pinapakita sa accounting. Kailangan ko mahanap yun. Binuksan ni Migs ang kanyang maliit na flashlight. Ang liwanag nito ay gumagala sa mga dekahoy na cabinet. Nakita niya ang isang folder na may tatak na Project X. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Ano to? Double entry bookkeeping? Ang idinedeklara nilang sahod sa amin ay 50% lang ng tunay na budget. At itong mga offshore accounts na ito, Villanueva Holdings, inanakaw nila ang pondo ng kumpanya para sa sarili nilang bulsa. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabasa, biglang bumukas ang main lights ng silid. Ang liwanag ay nakakasilaw, dahilan para mapahandusay si Mig sa sahig habang yakap ang mga dokumento. Sabi ko na nga ba, babalik ka. Masyado kang predictable, Migs. Alam mo, sa mundong ito, hindi sapat ang pagiging matapang. Kailangan mo rin ng utak. At kailangan din ng konsensya, Sir Carlos! Nakita ko na ang lahat. Ninanakawan niyo ang mga manggagawa niyo! Ang perang pambayad sana sa overtime namin, itinatago niyo sa ibang bansa! At sino ang maniniwala sa'yo? Isang fired employee na pumasok ng illegal sa opisina ng may-ari. Migs, tignan mo sarili mo. Marungis, pagod, at ngayon, isang kriminal. Trespassing, theft of documents, at industrial espionage. Isang tawag ko lang ng pulis, dekada ang bibilangin mo sa loob. Ipakulong niyo ako, sige! Pero ang mga dokumentong ito, hindi na mananatiling lihim. Isisiwalat ko ito sa media, sa gobyerno! Wala kang pagkakataon, Mix. Walang makakalabas sa kwartong ito na hindi ko pinahihintulutan. Simple lang ang alok ko sa'yo. Iwan mo ang mga papel na yan. Pirmahan mo ang waiver na hindi ka na magkakaso at umalis ka ng Cavite. Kung hindi, baka hindi lang ikaw ang magdusa. Kumusta na nga pala ang kapatid mo nag-aaral? Gusto mo ba siyang mawalan ng scholarship? Huwag niyo siyang idamay rito! Wala siyang kinalaman! Lahat ay may kinalaman pagdating sa negosyo ko, Mix. Ngayon, mamili ka. Ang iyong tangala o ang kaligtasan ng pamilya mo. Sa gitna ng komprontasyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng archive room. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniforme. May mga tactical gear at mga ID na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa gitna nila, naglalakad ng tuwid at may kakaibang otoridad si Kuya Bert. Bert, anong ginagawa mo rito? At sino ang mga kasama mo? Sabi ko sa'yo, bantayan mo ang gate! Tapos na ang pagbabantay ko sa gate, Carlos. Panahon na para bantayan mo naman ang rehas ng kulungan. Anong ibig mo sabihin? Bert, nababalo ka na ba? Paalisin mo ang mga taong ito! I am Senior Agent Alberto Reyes of the Special Task Force on Financial Crimes and Anti-Corruption. Carlos Villanueva, you are under arrest for tax evasion, labor trafficking, money laundering and grave threats. Kuya Bert, agent ka? Pero, yung sobre, yung pagbubulong mo kay Villanueva. Ang mga sobrang ibinibigay ko sa kanya ay hindi impormasyon laban sa inyo, Mix. Iyon
ay mga peking report para manatili siyang kampante habang kinukuha namin ang kanyang mga digital logs. Ang pagbubulong ko sa kanya, iyon ay para lalo siyang magtiwala sa akin habang inilalagay ko ang mga wire trap sa opisina niya. Hindi! Hindi maaari ito! Ba't pinagkatiwalaan kita? Binayaran kita ng malaki! Ang perang ibinabayad mo sa akin ay nakadeposit na sa evidence vault. Isang taon akong nagtiis sa init ng pabrikang ito para lang mahuli ka. At salamat kay Migs, nakuha namin ang huling piraso ng ebidensya. Ang double entry books na hawak niya ngayon. Biglang pumasok sina Cleo at Densyo mula sa likuran. Ngunit hindi na sila ang dating Cleo at Densyo na kilala ni Migs. Si Cleo ay may hawak na tablet at nakasuot ng corporate attire, habang si Densyo ay mukhang alerto at disiplinado. Good evening, Mr. Villanueva, or should I say, former CEO. I am Attorney Cleo Santos, assigned as an undercover legal consultant for this task force. Cleo? Abogado ka? Pasensya na, Migs. Kailangan kong magpanggap na simpleng manggagawa para malaman kung paano nyo ginagawa ang mga reklamo nyo at para masiguradong walang butas ang kasong isasampa namin laban sa management. At ako naman ang nagsisilbing insider access, Carlos. Hindi mo ba ako naaalala? Ako yung trabahador sa Laguna branch mo na pinabayaan nyo matapos makrush ang kamay sa makina dahil walang safety protocol. Nagpanggap akong mainitin ang ulo at basag pula rito para hindi nyo paghinalaan na ako ang nag-i-install ng mga trackers sa mga delivery trucks nyo na nagdadala ng illegal na kargamento. Sa buwatan ito! Frame up ito! Wala kayong ebidensya na sa akin ng mga accounts na yan! Huli ka na sa sarili mong bibig, Carlos. Nakarecord ang pagbabanta mo kay Mix kanina. Nakarecord ang pag-amin mo na ninakaw mo ang pondo ng kumpanya. Team, secure the area! Dalhin na siya sa headquarters! Kinaladkad na mga pulis si Mr. Carlos. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay napalitan ng putla at takot. Ang mga posas ay lumikha ng isang tunog na tila musika sa pandinig ng mga manggagawa. Huwag kang mag-alala, Carlos. Marami kaming mga saksi na handang tumayo sa korte. Handa kaming patunayan kung paano mo kami itinuring na parang mga hayop. Galit na sabi ni Densyo. At Migs, huwag kang mag-alala. Ang mga dokumentong nakuha mo ay sapat na para ma-freeze ang lahat ng assets niya. Ang perang nakuha sa mga offshore accounts ay gagamitin natin para bayaran ng lahat ng back pay nyo, pati na ang danyos perwisyo. Mahinahon ngunit madetalyadong saad ni Cleo. Hindi ako makapaniwala. Akala ko mag-isa lang ako. Akala ko wala nang hustisya rito sa Bacoor. Naiiyak na sabi ni Migs. Migs, simula pa lang, hindi ka nag-iisa. Nakita namin ang galing mo at ang puso mo para sa kapwa mo manggagawa. Kaya nga namin pinili maging mukha ng laban na ito. Kailangan namin ng isang taong hindi matatakot kahit ang akala niya ay lahat kami ay kaaway. Suntukan na lang tayo sa susunod, Migs. Ang hirap magpanggap na galit sa'yo eh. Ang bait mong tao. Sira ka talaga, Densyo. Pero salamat ha. Salamat sa inyong lahat. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento, Migs. Ang pabrikang ito ay babawiin natin. Hindi na ito pag-aari ng isang sakim na tao. Gagawin natin itong isang kooperatiba. At ikaw, Migs, ang gusto ng mga tao na mamuno. Ako? General Manager? Pero hindi ako marunong sa mga ganyang bagay. Matututunan mo yan, Migs. Ang importante ay may malasakit ka. Kami ni Cleo at Densyo ang aalalay sa iyo sa simula. Ibabalik natin ang dangal ng bawat manggagawang nagpawis dito. Lumabas silang apat mula sa madilim na archive room. Sa labas, nagsisimula ng magtipo ng mga manggagawa. Dala ang mga sulo at placard. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila natatakot. Ang mga aninong akala nila ay kalaban, ay sila palang mga anghel na nagdala ng liwanag. Mga kasama! Wala na ang anino sa makinarya! Tayo na ang may-ari ng sarili nating pawis! Mabuhay ang mga manggagawa! Mabuhay ang hustisya! At sila ay naghiyawan ng tagumpay. Habang ang araw ay sumisikat sa Bacoor, ang usok ng pabrika ay hindi na amoy pait, kundi amoy ng pag-asa. Ang sistema na dati ay kumakain sa kanilang dangal. Ngayon ay sila na ang nagpapatakbo.
Handa ka na ba sa bagong araw, Migs? Higit pa sa handa, Kuya Bert. Higit pa sa handa. At sa huling sandali, makikita ang mga dokumento ni Carlos na sinusunog sa isang maliit na apoy. Tanda ng pagwawakas ng isang madilim na rehimen. Sa labas ng selda ng pansamantalang detention center sa Bacoor, nakatayo sina Migs, Kuya Bert, Cleo at Dencio. Sa loob ng rehas, si Carlos Villanueva ay hindi na ang makapangyarihang amo. Siya ay isang aninong lupaypay at puno ng puot. Hindi pa ito tapos, Bert. May mga tao ako sa labas. Akala nyo ba ganoon kadali nyo ako may bababa? Ang mga taong tinutukoy mo, Carlos, silang lahat ay nagsumiti na nang sinumpa ang salaysay laban sa'yo. Wala ka nang kakampi. Tapos na ang pananakot nyo, sir. Ang mga anino na akala nyo ay espiya nyo. Sila ang nagbukas ng mga mata namin sa katotohanan. At ikaw, Migs, magiging bayani ka. Isang hamak na line worker na biglang naging pinuno. Tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Huwag kang mag-alala, Carlos. Ako, si Cleo Santos, ang magsisilbing legal advisor ng kooperatiba. At sa tulong ng mga dokumentong nakuha ni Migs sa archive room, sisiguraduhin namin bawat sentimong ninakaw mo ay maibabalik sa kanila. Huwag mong kalimutan ang ebidensya ko tungkol sa pinsala ko sa trabaho. Hindi lang pera ang babayaran mo, kundi pati ang mga taon ng paghihirap namin dahil sa kapabayaan mo. Paglabas nila ng presinto, tumambad sa kanila ang sikat ng araw. Ngunit bago pa man sila tuluyang makabalik sa pabrika, may isang malaking revelasyon pa ang kailangang ilabas ni Cleo. Migs, may isa pa kaming hindi nasasabi sa'yo tungkol sa pondo ng kumpanya. Anong pondo? Di ba nakuha na ng task force ang mga offshore accounts? Ang akala ni Carlos, siya lang ang naglilipat ng pera. Pero ang totoo, bago pa man niya mailipat ang huling bilyon sa Singapore, naharang na namin ito. Ang pondong iyon, Migs, hindi lang iyon pambayad sa utang ng pabrika. Ino'y sapat na para gawing modernisado ang buong pasilidad at gawin itong pinakamalaking workers cooperative sa buong Luzon. Ibig sabihin, hindi na lang tayo basta kooperatiba. Magiging partner na tayo sa malalaking kumpanya. Oo, at ang pondo ay nasa ilalim na ng pangalan ng samahan nyo. Pero may isa pa, Migs. Ang pamilya mo, ang scholarship ng kapatid mo na ginamit ni Carlos pambanta sa'yo? Anong nangyari? Tinanggal ba nila? Hindi. Sa katunayan, ang nagpopondo ng scholarship na yon ay hindi si Carlos. Iyon ay mula sa isang lihim na fund na itinayo ng task force ni Kuya Bert taon na nakakalipas para sa mga anak ng mga manggagawang pinagmamalupitan ni Villanueva. Matagal ka na naming binabantayan, Migs. Kaya pala kahit anong hirap ko, palaging may dumarating na tulong. Akala ko swerte lang. Walang swerte sa katarungan, Migs. Lahat yan ay bunga ng pagiging matuwid mo. Pinili ka namin dahil alam naming ikaw lang ang hindi masisilaw sa pera ni Carlos. Naglakad sila pabalik sa pabrika. Sa gate, naghihintay ang daan-daang manggagawa. Wala na ang mga gwardyang may batuta. Sa halip, ang mga manggagawa na mismo ang nagbabantay sa sarili nilang tahanan. Mga kasama! Narito na tayo sa bagong yugto! Ang pabrikang ito! Hindi na ito pag-aari ng isang tao. Ito ay pag-aari na nating lahat. Agad namang nagsigawan ang mga kasama nila ng mabuhay at nagtagumpay ang mga kooperatiba. At hindi lang yan. Mula ngayon, ang bawat shift ay may tamang pahinga, sapat na proteksyon, at higit sa lahat, boses tayong lahat sa bawat desisyon ng kumpanya. Bilang inyong legal counsel, ang unang resolusyon na pipirmahan natin ay ang pantay-pantay na paghahati-hati ng kita ng kumpanya. Wala nang maiiwan! Pero tandaan nyo, ang kalayaan ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi na tayo manggagawa lang! Tayo na ang mga boss. Ang pawis natin ay para sa ating sariling pamilya. Hindi para sa bulsa ng iba. Pumasok sila sa loob ng assembly line. Malinis na ang hangin. Ang mga makina ay maayos na ang tunog. Wala nang pumupugak. Si Migs ay tumayo sa gitna. Suot pa rin ang kanyang lumang uniforme.
ngunit may hawak ng blueprint para sa hinaharap. Anong utos ng General Manager? Buksan ang lahat ng bintana. Hayaan nating pumasok ang sariwang hangin at liwanag. Wala na tayong itatago sa dilim. Paano yan, Migs? General Manager ka na. Baka hindi ka na sumama sa amin sa merienda. Kahit kailan, Densyo, masarap pa rin ang tinapay ni Cleo. Yun ang nagbigay sa atin ng lakas, di ba? At may kasama ng masarap na kape sa bagong pantry natin. Sa gitna ng kasiyahan, lumingon si Mig sa dating opisina ni Villanueva. Ngayon, ang pinto nito ay palaging nakabukas. Wala nang aninong nagmamasid sa dilim. Ang tanging nakikita ay ang pagkakaisa ng mga tao. Para sa katarungan. Para sa lahat. Nagawa natin, Migs. Ang anino ay naging liwanag. Hindi na ito muling babalik sa dilim, Kuya Bert. Pangako yan. Habang lumulubog ang araw sa Bacoor, ang pabrika ay naging simbolo ng tagumpay ng masang Pilipino. Ang bawat barya na kinikita nila ngayon ay may katumbas na dangal. Ang kwento ng ang anino sa makinarya ay nagtatapos. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagkakaisa. Mabuhay ang mga nagagawa! Mabuhay ang katarungan! Ang kalsada tungo sa tagumpay ay naging maliwanag dahil ang bawat anino na akala nila ay kalaban ay sila palang mga anghel na nagbabantay. Ito ang wakas ng pagdurusa at ang simula ng tunay na pag-asa. Ang tunay na hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagwawasto sa maling sistema at pagbuo ng isang mas mabuting pagkakataon para sa lahat. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.